Wala mga siding. Ayun. Mga sa ito yung video na yan. Ulo na tayo. Ang gagawa ng siding talaga. Kala ko nakabukas eh. Wala. Diba ito? Bukas yan. Okay. Professor ka ng ano no? PUP. Sa mga anong eskwelahan yun? PUP. Yes mga kabosing, magandang araw, isang pinagpalang araw muli sa inyong lahat. At welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. So katulad ng dati, kinakailangan kong mag-upload o mag-video para at least linggo-linggo ay meron naman tayong update sa ating mga viewers. So yan, muli ay isang magandang hapon. Ngayon siguro mga past 12 na. Ang araw po ngayon ay araw ng Lunes mga kabosing. So naisipan ko pong mag-vlog, mag-video dahil nga nakaraan ay halos isa lang nung umuwi lang tayo ng Batangas. So sana samahan nyo ako sa vlog na to. At ngayon pong araw na ito ay samahan nyo ako sa aking hanap buhay. Solo tayo mga kabosing dahil yung si Rap ay may pasok na. Hindi na po siya hindi ko na siya nakakasama. So yan mga kabosing, at medyo madalang tayo umuwi ng Batangas mga kabosing, hindi katulad dati na halos linggo-linggo. Dito sa Cavite ay maulan, ewan ko lang sa Batangas. Hindi ko lang alam kung yung mga tinanong ko doon ay sumibol kaya. Pero hopefully sumibol naman. At marami pa tayong tatanim doon mga kabosing, kaya lang hindi pa rin tayo makakauwi. So dito tayo sa Gentry, General Trias. Dito sa may malapit tayo sa Lyceum, sa may State Land. Meron tayong titingnan mga kabosing na unit dahil nga unti-unti ay mamimili ulit tayo ng ng mga pambenta sa sasakyan, mga second hand na nare-recondition. Siyempre as usual, ganoon muli, samahan nyo ko sa pang-araw-araw kong trabaho. Hindi naman araw-araw ganito ang aking ang routine ko. Siyempre doon din tayo sa sasakyan, sa mga maintenance ng sasakyan, pero mas okay at nakakapag-video ako kung halimbawa na bibiyahe tayo pupunta nga pagtingin ng mga binebenta ng sasakyan. Dito tayo titingin sa may Gentry, General Trias. Halos pag-ita na siya ng Tansa. At itong ating way na ito ay shortcut para hindi tayo dumaan dyan sa may part ng crossing ng Manggahan. Yan yung Lyceum yun ang highway. Ayan umiiwas lang tayo sa traffic. Medyo mainit mga kabosing, bagamat may mga badya ng ulan sa hapon. Umuulan sa hapon, kaya lang talagang pagka sa umaga hindi pa umuulan, napakainit. So mga kabosing, papanood ko sa sa vlog ni ako na may update lagi sa mga vlog ng Kapanalig Team. Kahit na yung nagpa-vlog na
parang hirap pang umahon doon ng walang angkas. So mga kabossing, karoon na naman tayo magmotor pero hindi tayo experience sa mga ganun eh. At ang ating lisensya ay pang 4 wheels lang, kaya hindi na tayo magmotor talaga. So another investment na naman ni Louie Kapanalig. At ang alam ko, after ng kanyang birthday, kung ano mga plano ang gagawin niya, na nabanggit niya sa akin, kaya lang ayaw kong sabihin dito, baka hindi matuloy. Mas maganda na pag nangyari na, mga kaposing. So yan, samahan niyo muli ako, update ko kayo kung saan tayo pupunta ngayong araw na to. Ayan, dito na tayo sa may nag-shortcut tayo dito, mga kabosing, kasi pagdadaan tayo sa mismong highway medyo matraffic. Ayan, puntang Malabon na tayo. Malabon, General Trias. Bumabalik yung presyo ng ating produktong petrolyo katulad ng diesel. Next siguro bukas may panibagong baba uli ng presyo. Kung totoo yung mga balita, ay halos 10 piso kada litro ang bababa sa diesel. So ang talagang inaalam ko lang ng mga bossing ay diesel, kasi lahat ng sasakyan ko puro diesel ang gamit, hindi ako nadagamit ng gas, kaya yun ang inaalam ko lang. So siguro pagka ganyang bumaba na presyo ng produktong petrolyo, ay maaaring magkaroon na rin ng pagbaba yung mga basic commodities ang presyo, na hindi naman lang linig sa inyong halaman, may talagang tumaas naman talaga. Dito na tayo sa may barangay Buenavista, General Trias. Makabosin yung araw, halos araw-araw lumalayo talaga ako, naghahanap ako ng mga unit. So ngayon dito na lang sa malapit. Dati kung saan ako, Laguna, Batangas, abot pa tayo ng Bulacan. Pagpurudog dito pag-visit tayo pero ngayon unti-unti nang tinatamad, mga kabossing. At noon gumagamit talaga ako ng agent, ngayon hindi na. Through marketplace na lang, nakikipag-direct na ako sa may-ari para at least wala tayo masyadong kausapin. Malimit akong bumili, mga kabossing, ng unit, kaya lang hindi ko binablog. So ngayon naisipan ko lang i-vlog kung para at least malaman. Gusto ko nga makasama kayo, kaya gusto ko ipakita sa inyo kung paano ang sistema ko pag nabili ako ng mga second hand na sasakyan. Medyo pag sa makina at sa unit ay bumibili tayo ng kahit may issue, pero pagdating po sa papel, yun yan tayo mahigpit. Dahil mahirap lang tayo makabili ng may mga problema sa papel. Kita ko sa inyo yung mga design ng Jeep na Yaring Cavite. Ayan, ganda. Okay,
tayo dito. Ito naman may shortcut na puntang Tansa or 13. Ayan. Ang mamagitan dito ay itong tulay na to. So mamaya tawagan natin yung ano, yung nagbebenta. Titingnan natin kung maaari yung sasakyan niya at tama sa presyo na halimbawa ayusin ay mayroon pa tayong kikitain kaunti mga kaboss. So itong hanap buhay nito mga kabossing ay aliwang ko, pero at the same time kumikita pa rin naman talaga ako. Hindi ko naman pa pwedeng ayusin ko tapos bebenta ko pa ng lugi ba, ay ano naman yun, sinuswerte. Ang isa pang nakakatuwa yung marirestore mo yung sasakyan na pinabayaan ng may-ari. Yun ang nakakatuwang ano, yun ang nakakapagpasaya din sa akin mga kabossing. Mahilig po akong mag-adapt ng mga sasakyang pinabayaan. Kung ang iba ay mahilig mag-adapt ng mga hayop na pinababayaan, di inaalagaan, ako po naman ay mahilig mag-ampon ng sasakyang pinabayaan or hindi na asikaso. Marami mga kabossing na ano eh, yung mga sasakyan na bago pa pero wala na, laspag na, mga durog na. Talagang nakakaawa lang tingnan mga kabossing. So minsan nakakarating ako sa isang lugar, talagang naghahanap ako ng mga sasakyan ano, yung pinabayaan na pero may potential pang maayos o papaganda. Na siguro nasa almost 25 years lang, yun ang nakakaano. Puno talaga, dati wala naman ako sasakyan, ay yun ang ano, natuwa ako nakabili ako. Itong katulad itong ba na to, yung ba na itong mga kabossing ay halos durog-durog na mabili ko. Butas-butas, bagamat nakatakbo siya ay wala rin sa kondisyon. Yung ang takbo niya hindi may seat, hindi malaman kung saan ang direksyon. So nung ma-restore ko ay ito naman ang naging resulta. Ang laking pakinabang talaga mga kabossing. Grabe liliit ang bahay oh. Ang liliit, ang bababa. Grabe. Parang malayo na tayo mga kabossing ah. Tawagan na lang natin yung may-ari. Pero nasa loob tayo ng subdivision eh. Layo na. Parang palabas na. Siguro tayo. Tingnan natin mga kabossing.
Ano? Ah, yan. Nag-vlog kayo, boss, ha? Oo, nag-vlog ako. Vlogger kayo? Konti, aliwan lang. Ayos, ha? Yan si, baka ang pangalan boss? Jeff po, Jeff. Yan po. Ayan, tingnan natin yung sasakyan niya. Nakikita na kayo sa vlog, ha? Hindi. Aliwan ko lang to. Ayun, bukas na ito. Ah, wala mga sidings. Oh, yan, yan. Hindi ba nasa yung video niya? Kulang na side din. Ilan tsaka ito wala na tatlo. Ah, igagawa ng sidings talaga. Eh nung ano nyo, wala na talagang sidings o nasira na? Ano eh, binaklas ko nung binaklas wala, lusaw na rin eh. Durog na rin. Oo, durog na, yung alawanet. Hmm. So, ginamit ko kasi panghakot sa bakuro ng nakaraan. Walang sidings mga kapuso. Tapos ang upuan, dalawa lang. Ah, hindi, may isang pag-upuan yan doon. Ah, tatlo. O, ang kulang ng isa dito. Yung dito ang nawawala. Ganito rin. Oo, ganito lahat. Pero kung plano ko sana dito, may nakikita ko sa online. Yung dito, pabalagbag. Oo. Pero Pa, sa mga hindi ang alam ko talaga ori ang 12 nandito na eh. Ha? Yung pabalagbag na yan oh. Pabalagbag na. Ayan oh. O yan, yung pinagkakabitan ng ano, ng isa. Medyo maraming gawain ito mga kabosing. Pero nagana pa aircon nito. Oo, ano pa? Bago yung ano yan, yung mga condenser. Anong model nito? 12 no? 12. 13. Ito may kilay pa. Wala na. Wala na yan, boss. Ano? Ah, wala na. Mahal din na kilay na yan eh. Nag-uusap ako 1.3. 1.5. Mabasa mo. Ito mag. Wala na rin. Wala na. Pa magagaling. Wala na rin to. Oo. Ah. Ayun, dito yata yun. Eto, Ayan. Mukhang tinanggal na yung thermostat ha. pinalitan ko yan, boss. Ah, pinalitan. Nagpaano ako ng cooling system ito bago mga radiator 3 rows ng radiator Oo. nito. Ang mga kabosing ang ano, thermostat. Pag nag-stack to, Kasi go over it to. yan ay hindi na ano. Ayan. Okay naman ang body. Kaya lang, maraming kulang. Tulad ng sidings, upuan isa. Yun. Yung itong radiator nito, ano? Ah, mayroon pa rin temperature ng radiator mo dyan ha. Pressure ba yan? Ah. Gauge din yan. Gauge ng Ng temperature? init niya. Ah. Bago yung ito tsaka yung Ito, hindi na siya gumagana dito yung temperature. magana. Naglagay ka Ayaw rin kasi dyan. ito eh. Yung nilagyan ko na ng dati yan eh. Kasi nung nung hindi ko pa napalitan radiator, barado. Nag-anong ano yan. Lumalampas sa C. Sabi ng mga hindi normal pag lumalampas sa C. Ah, yung temperature. Oo. Matigas kasi ang gauge ng urban. Kaya dapat hindi siya lalampas sa ano. Pag lumampas doon, overforce. Oo, yun. Nag-ano ako ng radiator, barado. Ngayon, halos hindi mapagitnaan yung letter C na yan. Pwedeng paanda rin. Nakarehistro pa to, hindi na. Nakarehistro ko ito, boss. Ano bang itinarga nyo dito? Parang ano? Ano to eh, kinargaan kasi ng manok nung mayari dati. Sa bungero. Tsaka supplier ng ano, ng yan. Supplier ng bicycle parts.
pa isa. Matigas. So, pump. Babawas ang ano nito. May problema na yung pump na yan, kaya ganyan. Ang? Ito, pump na yan. Kahit punuin mo yan, mahina ang bomba, matigas din ito. Naingay pa yan. Wala rin. Hindi kayo nagpalit ng makina, hindi? Hindi yun. Ano yan? Pump yan? Ito yung natunog yan. Baka naman natagas na yung ano. Babawas ang ano nito eh. Maraming gawain mga kabot. Nagbabawas ng ATF, no? Wala. Maraming gaway mga kabosing. Body, power steering, rack and pinion. Dito pa pintura. Ito may aircon naman.
Naaksaya lang, natapon sa baba. Sa rack end. Parit ng ano, yung pinaka-o-ring nung. O-ring. Mekaniko kayo, boss? Hindi naman, pero familiar ako sa Orban. Ah, okay. Wala. Okay naman ang makina. Power steering gawain. Tsaka yung rack end. Singaw. Natulo sa baba. Medyo marami tayong gawin dito mga bossing. Pinto bagsak oh. Ayan. So yan mga kabossing, umuwi na tayo. Medyo nagalangan ako. Ang daming gawain. Kahit ganyan ang itsura ng sasakyan, kinakailangan talagang himayin mo yung mga dapat gawain. Yung sasakyan yon, kung may pera talaga, kayang-kayang pagandahin at kahit yung kondisyon. Talaga lang gagastos ka ng medyo malaki. Yan mga kabossing. At sayang yung mga ganyan sasakyan dahil yun ay matitibay na makina, yung ano, TD27 2.7 mga kabossing. Nissan TD27. So yung presyo niya ay hindi ito pwede dahil malaki ang magagastos. So kung ikaw ay magpapagawa, mas maganda pa na bumili ka na ng yung Yarina kaysa ikaw mag-i-restore. Kasi kung gusto mong maging kondisyon ang sasakyan yon, ay malalakhan. So baka mas mura pa bumili ka na ng Yarina talaga, yung kung may gagawin man ay konti na lang. Ang problema nun, hihilamusan ng pintura. Then pag nahilamusan mo, kasi magaling ako mag-analyze power steering pump, rack and pinion, tapos kita naman nyo walang sidings, upholstery, yung manubela wala na, yung pindutan ng busina, so kailangan din ayusin yan, diba? Marami tayong nabibiling ganyan na halos durog, pero mura talaga. Kahit na presyohan mo ng tumaas yung nagastos mo, tama lang yung presyo niya. Pero yon sa presyo na may-ari ay masyadong malaki ang aabuti. Totoo niya. Mas okay pa na bumili ka na talaga ng ano, ng okay na, kahit mahal-mahal, basta maayos mo nang hindi aabuti ng ganong kalaking presyo. So uwi na tayo mga kabossing. So pasensya na, hindi tayo success sa tinignan natin unit, although maayos naman kausap yung may-ari. Sa totoo lang mga kabossing, ang pagkikipag-usap sa mga binibilang ganyan dapat maging maingat din, dahil hindi po pwedeng yung sasakyan niya porket maraming gawain ay pipintasan mo ng pipintasan. Pwedeng magalit sa iyo yung may-ari, kaya dapat kung may nakita ka man ay sabihin mo ng hindi nakaka-offend mga kabossing para at least kausapin ka ng maayos din ng seller mga seller. So uwi na tayo. Buti na lang hindi tayo nakapagdala ng ano, nakapagsama ng driver, kasi kung nagsama tayo ay wala, nabala lang talaga. So yan mga kabossing, dito tayo dadaan sa may shortcut.
tayo dadaan sa medyo may maliwalas na ano, kalsada. Marami ng mga bagong gawa dito eh. Ang labas naman nito ay malapit na rin doon sa amin. Siguro gagawin dito parang sa Calax ba? Marami na rin nakaka-discover ng daang ito. Sa totoo lang mga kabosing, lately hindi ako masyadong balagala, hindi katulad dati. Kaya nahuhuli na tayo sa ano, sa balita. So ito mga kabosing ang karugtong ng ano, Calax Expressway, Calax going to Cavitex mga kabosing. Labas niyan ay daan ng ano, ng Gentry, tapos Silang, tapos Laguna, going to Batangas na mga kabosing, sa South Expressway. Ayan o. So yan mga kabosing, bali karugtong lang ito ng vlog. Kahapon hindi ko na naituloy yung vlog ko dahil pag uwi ko ay medyo marami tayong ginawa. Alam naman ninyo, pagka ganun ng sitwasyon eh ayaw kong naabala ko sa trabaho. Pero sa totoo lang pwede ko muna i-vlog, eh wala naman tayong cameraman, kaya naputol mga kabosing. So ngayon, araw na to ay dugtungan natin mga kabosing about dun sa tingnan kong sasakyan na Nissan Urban. So hindi ko na binalikan mga kabosing, hindi ko type. Marami siyang ano, maraming gawain, tapos ang presyo parang hindi akma. Bagamat ang sabi naman ng may-ari ay kung magkano doon ang tawad ko, kaya lang medyo malayo ang tawad ko, kaya hindi na ako nagsabi. Baka kasi ma-open lang yung may-ari, kaya ayaw ko naman ng ganun, kaya hindi na ako tumawad, umuwi na ako. So ngayon ay tuloy natin. Bali mayroon tayong pinapagawang ano, sirang jeep ko na pyesa. Hindi natin maiwasan mga kabosing na hindi pa ayos pag nasisira. Kahit pa sabihin na hindi naman tayo kumikita talaga ng maayos dyan, ay hindi ko inugali yung ano, pabaya ako nasira yung aking sasakyan. So ang nasira ay ano, transmission, kaya paayos natin mga kabosing. Pero may dumating dito ano, nasaba na kaya to. Ano to ni? Ha? Ang daming electric pa, nanginit eh. Dalawa yung electric pa kung binubuhay. Pero mga unang ano, gunting, kaya to. Ha? Pumili ako ng mga ganito ni. Napakadali na ngayon mga kabosing ano, bumili ng mga piyesa ng sasakyan sa Lazada. At ano, mas mura pa kaysa mga auto supply. Testing ko to. Temperature gauge sa jeep. Talang yan? I-testingin ko lang to kung okay itong nabili ko. Kano to? 400.
Hindi pa na akong lighter. Wala, sa gasol na eh. Wala ko lighter. Doon sa gasol. Yun. Saan? Lighter? Oo. Ayaw na gana, ayaw na gumana. Ito mga kabossing. Yung isang jeep ko ay nag-overheat. Dahil hindi nagana yung ano. Yung tawag doon. Nye, paano ka naman? Lighter? Hindi gumagana yung temperature. Akala ng driver ko okay pa. Kaya palitan natin. Pero pinakalaman natin yung testing ko. Yun. Yun, ang gano'n. Titingnan natin kung Maliwanag. gagana. Ayan. Nasaan yung apoyan natin? Ano naman ang ano niya? Ha? Ito, nagana ba to? Wala, kailangan ilapat yan eh. Gaya, tingnan mo. Ayun. Tingnan mo. Tingnan dito. Tingnan natin. Oh my goodness. Ayaw tumaas. Yun. Nataas. Oo. At ayan o. Tingnan mo. Ayan mo. Nataas siya. Ibig sabihin gumagana to. Ito ay ginagamit na water temperature ng ano ng sa mga jeep. Anong brand ito? Anong brand yun? Hindi, iba. Ano to? Hindi, paano na rin? Sabi mo. So yan mga bossing, at dadalhin natin yung ano yung transmission ng aking sasakyan. Nasira siya kahapon nung tumitingin ako ng ano ng sasakyan yung tungkol dun sa vlog ko. So lagay ugali ko na yan mga kabossing, ayaw ko ng ano ng nagtatagal na sirang sasakyan kahit pa hindi ginagamit yan. Wala kayong makikita ang sasakyan ko na kahit naka-stock lang dyan na sira. Gagawa ako ng paraan para mayari yan. So yan mga kabossing, ito na punta tayo sa masisip na pag-iwanan natin ng pyesa. Hindi ko lang alam kung nakuha na ng driver ko. So ayan, labas yung estudyante. Tulad ang nabanggit ko sa inyo, ayaw ko na nakatingga talaga yung mga sasakyan kung sira sa kalsada sa bahay kahit walang gumagana. So kaya nga tayo ay parang savior tayo ng mga nakajack na sasakyan eh. Tapos kung tayo na mag-sasakyan pag sira lang, parang ganoon din, hindi tayo ganoon. Sa totoo lang mga kabossing, yung araw ay jeepney driver din ako. So yan mga kabossing, at punta tayo doon sa ano sa pasisyak na pinag-iwanan ko ng pyesa. So tulad ng nabanggit ko na hindi ko inugali na may sasakyan ako kahit na hindi ginagamit ay sira. Talagang hindi ko pinatatagal yan mga kabossing. Gagawa ako ng paraan para ano para magawa yan. So kahapon lang nasira yan. So talagang inasikaso ko rin pagkagaling ko doon sa pagtingin ko ng van yung na-vlog ko. Yan sira transmission. So yan kaya nga mga kabossing, ano hindi natin pinapabayaan. Share ko rin mga kabossing, nung araw
gabi ako namamasada. Yan. Sa araw, nagtitinda naman ako. Sa gabi, sa araw nagtitinda ako ng ano, ng kung ano-ano. Nagtitinda ako ng damit, tsinelas, gamit sa bahay. Yan. Kung ano-ano na yan, pati yung mga trapal na yan. Nagtinda rin ako mga kabosing. Sa gabi lang ako nabiyahe. Hanggang sa dumating sa point na nakahiligan ko mga kabosing ang mag-restore ng pampasaherong jeep. Yung mga tinengga na, yung walang pang-maintenance na pinabayaan na sa talyer o kaya sa bahay. Naghahanap ako niyan. Then inaayos ko yan lahat mga kabosing. Talagang totally restore. Tapos pag na-restore ko at napaganda ko at naging maayos yung dokumento niya, na-rehistro ko, ay ina-apply ko ng prangkisa sa LTFRB. O sa awa ng Diyos, dahil maganda man yung na-restore ko, ay na-approvean lahat yan mga kabosing. Kaya lang talagang magbibigyan mo rin ng effort at saka tatapos ka rin talaga. Siyempre medyo hindi tayo masyadong nalalakas sa gastos dahil may idea tayo sa paggagawa ng jeep eh. Kaya nakakabuo tayo ng jeep na hindi ito malaking hindi natin pinapasok sa talyer. Kumuha lang ako ng isang mekaniko, latero, yan, saka isang pintor, okay na, yun na. Kaya unti-unti ay dumami yung jeep ko. Dumami yan na hindi ko naman expect noon na dadami kasi nga nakahiligan ko yung pag pre-retoke ng mga pampasahirong jeep. So diyan po nag-umpisa ang pagiging operator ko ng jeep. So hanggang sa na-focus na talaga ako sa jeep mga kabosing. At the same time nahahaluan ko pa rin ng pag-i-agent ng mga sasakyan. Minsan kasi may nare-restore ako sa sasakyan, pag napaganda ko ay ibinebenta ko naman na talaga naman kahit pa kumikita naman talaga, kaya dyan ako nag-focus talaga. Tagal. So talagang kumita rin ako mga kabosing. Panahon na hindi mahirap ang pagkita, hindi katulad ngayon na ewan ko ba, hindi ko alam. Sa ganyan, tiyaga-tiyaga lang talaga at sipag. So ang laban natin kasi nung araw, hindi nga tayo masyadong nalalakhan sa pagpapagawa dahil may idea tayo sa pag-aayos ng body, makina, lahat under chassis. Kaya nakarami tayo talaga ng so nagkaroon lang ako ng isang brand new sasakyan pa-assemble na yari sa Malagueña, Hayag Motors, pero inabot siya ng ng pandemic. Then pagkatapos ng pandemic ay nagkaroon naman ng jeepney modernization na dapat daw bago ang mga sasakyan, mga jeep. Kaso nung makapagpagawa ko, hindi naman aprobahan. Ang gusto nila ay yung i-bus deck, kaya ibinenta ko na lang mga kabosing. Yan yung mga istorya mga kabosing kung bakit naging jeepney operator ako. So until now talagang laylo na ako. Hindi na ako lalo nang pagkatapos sa pandemic, doon ako nag-iba. Medyo naglaylo ako mga kabosing.
nag-schedule tayo ng trabaho. Muna noon, naglaylo talaga ako sa trabaho ano. Pag-aasikaso ng jeep. Dahil yung pag-aasikaso po ng jeep ay hindi gawang biro talaga. Dapat paresistensya rin ang utak mo at katawan. Yan po rin ang ano. Yan po ako natuto ng pag-buy and sell ng mga iba-ibang klase sasakyan. Pati nga truck mga kabossing na nag-buy and sell ako yun. Nag-restore din ako. Kaya lang, nalalakan ako sa space. Kaya sa jeep na lang ako at saka yung mga private na sasakyan. So andito na tayo sa ano sa acquisition. Kuha na? Ha? Nakuha na? Pupunta ka ba ron? Hindi pa. Nagbablog na naman to. Nakuha na? Vlog mo naman ako. Oo, siyempre. Hindi pa. Kukuhanin ko na. Ano ba yun? Yung John. Hindi kinukuha ni Long? Kinuha na ni Long, di pa? Ay, kukuhanin ko na. Binayaran ko na. Okay. Pabili nga ako ng gear oil. Ano ba ang gear oil nanda? Magkano ang ganyan? 250. Ordinary, 150. Isa lang. Oh. Asan yung pera ko dito? Nakabukas? Kala ko nakabukas eh. Alay. Kaya ito. Bukas yan. Yeah. Patingin. Tingnan. Ba't nakabag ba yan? Binag no ano, isa. Kilong to? Bag? Kilong na bag yan? Hindi ko alam. Baka nga kanya yan. Sa kanya nga ito sir. Sinag ko pero. Okay na. Okay. Ayaw lang umalis. Ayaw na. Oh, gastos. Yung electric ko dyan na overheat, kumakaw ngayon magtubig. Baka may buta. So dito tayo namimili sa ano. Ito yung matagal ko na pinamimilihan mga kabosing ng ano, pyesa. 90s pa. Mulat sa pool. Tara. So buti na lang nagdaan ako dito, kung hindi pa pala nakukuha ng mekaniko. So itong ganitong trabaho mga kabosing, minsan may enjoy ka, minsan may stress ka. Nung una talagang enjoy na enjoy ako kasi lalong lalo na pag nakakabuo ako ng isang sasakyan tapos ang resulta ay maganda. Grabe, ang enjoy ko talaga sa ganito, hindi kayang bayaran talaga. Tara. So yung mga tendero at may-ari ng auto supply na yun, saka masisiyap, yan ay talagang mga kaibigan ko nung araw pa. Ngayon na lang talaga medyo hindi kami masyadong papangitan dahil ayun yan, tamad na ako. Hindi naman sa ano, ewan ko ba, parang
iniisip ko ba doon ako magpapakahirap masyado. Eh, pwede naman na paisi-isi lang muna. Ako sila ngayon, no? 100. Oh, sobrang bilis na, no? Baka hindi na pwede yung 100 pagka ano. Ang bago labas kasi naka-brochure eh. 100 kph. Dapat doon eh mabibigat na. Nasa battery po yun, mabigat, malaki. Ano dapat mabigat na nga yung ano, yung motor. Ano, kasi baka Hindi pwedeng umano to. magaan, baka yun eh. Tingnan. Tingnan. Design nila, mabigat yung battery. Ewan ko. Mabigat din itong maigi. Kanina to. May parada lang po yung sa tapat. Tamo, ano kaya, makabuo pa kaya tayo isa? Wala na. Ano to, isang masira? Kaya sira, Ah, mabuo pa kaya ito? yun ang masakit. Baka mali mo, ay pero Kuryente din, no? at kalugin mo. Pero hindi nyo pala kita. Nakita namin, sira yung Ayun, hub. nasira na nga to. Tayo pa. Ano kaya ang laman niya? Ano kaya? Korea din yan. Korea din. Parang iba yung ano niya. Alin? Yung tuwikan. Maliit. Pero ang alam ko, Korea din yan. Timo. Yung kaha. Yung laman kaya. Ay, Korea yan. Korea yan. Mga kabosing, dito tayo sa ano, gawaan ng transmission with Master Long. Para makita ng mga viewers. Para madilim lang ah. Nagiging nga po. Wala kasi hindi para masyado. Meron pang bukas ang ito. Yes. Grabe, spring na ito. Yung mga kalaban ng mga ano, operator, yung sira, yung transmission, makina, yan. Yan ang mga major ano, problem, major gastos. Kaya alam mo yung boundary, ang boundary ng sa area, halos taga ano na eh, 1.7 maghapon, dalawang ano, ang tawag doon, half seatan sila, 850. Ayan, maganda pa rin ito. Oo. Pagka ganun, makakaipon talaga operator. Kasi yung 850 sa maintenance, yung 850 kanya. Ay yung aking 750, pag nasira, impunado pa eh. Tapos, pasaway, uutangan ka pa mga kabuksi. Wala din ang biyahe yung pagkabi nito. Kita siguro. Dilim eh. Unang, ito lang gusto dati. Mabas! Mga malaya, mga bata, ito lalaki. Parang maganda yung ano ah, trabaho ni Kim, ano? Mamon? Monmon. Wala, pagkalinis lang naman sila mga kwarto, hagdan, hallway. Yun na yun. Parang maganda yung mga post niya. Napupunta lang, ang ganda. Kung saan siya nakakarating sa Amerika eh. Ano ba yun? Anong barko niya? Cruise. Cruise ship, passenger. Paano oh. passenger? Passenger, cruise ship. Ay, professor ka ng ano no? UK. TUP. Time. Siyam na sa mga inutos ko Oo. dyan. Apat na taon kalahati. Oo. So, ngayon nga, Sa mga- tuturo ulit ako. Arawi ako, wala na akong parang magturo sa akin. Ngayon, pinutan ako dito ni Sir Martin. Sir, kailangan naman teacher. Ay, baka na naman yun. Ano nga yan? Anong eskwelahan yun? TUP. So yan mga kabossing at ano? Pabalikan na lang natin yung ibang pinapagawa natin kay Long sa ating mekaniko. Medyo hapon na rin, uwi na tayo. At syempre mahaba-haba na rin itong vlog nito mga kabossing. Maraming salamat ulit doon sa mga ano, sa mga sumama sa akin hanggang huli. At
Salamat muli doon sa mga patuloy na sumusuporta sa mga video ko, sa mga vlog ko, at sa siyempre sa Team Kapanalig. Yan. Sa mga nagko-comment doon sa aking vlog, maraming salamat. At pasensya na, medyo madalang talaga yung aking vlog ngayon. Siguro next day or next week gawa natin ng paraan makadalawa tayo sa kada linggo mga kabosing. So I think sa susunod na araw ay baka umuwi rin tayo ng Batangas at update na lang ako sa inyo kung matutuloy tayo. So ayun mga kabosing, sana po ay kahit pa paano ay nagkaroon kayo ng idea dito sa hanap buhay ko dito sa Cavite. At dito na natin pupunta natin vlog. Sana po ay mag-ingat kayo lahat. Gusto mo kayo nandoon. Until next video na lang mga kabosing. Bye bye.